Nabuhay sila. My God. Ang impormante na dapat maipatawag at buhay pa. Nakagugugel ko lang, buhay na buhay sila. My God. Siyempre, ito po ay hindi politika o ito ay hindi personal na agenda ni Maharlika. Dahil unang-una, wala naman ako pero sa gobyerno, hindi naman ako politiko, hindi ako qualified o kung ano pa man. Itong issue na ito ay para sa kaalaman ng bayan kasi binababoy, ginagago tayo ni Marcos Jr. na bangag. Ito nga lang yung interview niya sa media, di ba? Na tinatanong siya na sa kanyang pagkasangkot dito kaya pagkasangkot niya at nauugnay si Maricel Soriano. Actually, tinawanan lang niya. Sabi ko nga, a simple yes or no. Nagpupulburon ka ba? Sinagot tayo ni Atty. Glenn na pwede siya ma-contempt kung nasa korte siya. So sinagot na yan. At narinig niyo kung paano siya guilty. Bakit ayaw ni Marcos Jr. na sagutin ko siya ba ay pulburonic? O yes or no lang? O magsalita siya, mag-statement siya? Pero wala talaga. Kasi nga, guilty. Alright? At patuloy kayo, nililinlang, okay ba sound natin? Patuloy kayong nililinlang at nagpapanggap-panggapan sila na they are okay and they're running the government well. Pero ang totoo, hinuhubas nila ang pera ng bayan. Inuubos nila, hinahakot, papunta mga offshore accounts, pinahirapan kayo, ginigipit, like maisog rally, binawi ang permit, at pinipilit na balahurain tayong lahat. Ayaw magsalita ni Marcos Jr., ang mga kongresista, kino-cover up siya, at si Morales ang tinitira, kinakarakter assassinate, imbis na ang mga kongresista ay katuwang natin na palabas kung ano yung katotohanan at para magkaroon sila ng maayos na batas o amyendahan ng mga batas like Kongreso at Senado. Yun nga sinasabi ko, mga palangga, para sa susunod na halalan, kung maganda ang batas, lahat ng mga taong gustong pumasok sa politika ay open yung kanilang drug test, hindi lang 2 minutes. Katulad ng ginawa ni Marcos Jr. Dapat open sa publiko kasi hahawakan nila ang pondo ng bayan. Nakasalalay sa kanila ang obligasyon, nakaatang sa kanilang mga mandato na sila ay ipapahamak ba ang bansa, nanakawin ba nila. So you know that already, corruption, extortion, bribery, smuggling, ngayon ang pinamumunuan ni Kuting, Marcos Jr. at ni Lisa, ang kanyang mga kasabwat, pati kidnapping, pinasok ni Lisa, lahat na ng kasamaan nasa kanila na. Now, bukas na ang hearing. Pilit nilang pinapatay ang issue. Buti nga itong mga mainstream media ay wala na silang parang sukol na sila kaya kailangan nila ibalita. And good thing din yung reporter na nagtanong kanina dyan sa Pilipinas, nagkaroon ng lakas ng loob pero patawa-tawa. You know what? I don't know who's that reporter. Kayo mga mainstream media, kayo mga reporter, mga journalist, na sinasabi ninyo ay kayo ay Fort ST. Katuwang, may obligasyon kasi kataang bayan. Bakit pag tumatanong kayo, tinatanong nyo parang, ay sir, kasi po, may sinasabi po sila na ganito po. Parang kayong takot na parang kayong walang mga bayag. Ganyan ba ang training nyo sa journalism? O kung journalist kayo o nag-aral kayo sa career na pinatutunguhan ninyo o na ini-enjoy ninyo? Seryoso ang usapan. Kung ako journalist, Mr. President, ano ang may comment mo na ikaw ay sinasabing bangag o ito ay sinasabing sangkot sa pulburon, sangkot sa droga, ganito, ganyan. Ay sir, kasi ganun. Anong kagiatayan yan? I don't know kung sino. Ganyan ba kayo? Ganyan ba ang training? Seryoso ang usapan, national interest. Nasisira ang buhay ng pamilya ninyo dahil sa pulburon. Maaring isa sa dalawa sa inyong nanonood ngayon. Kayo ay problema sa inyong kapatid, kamag-anak, tatay, nanay, anak, na nasasangkot na lubog sa drogang pinalaganap ng mga jutang ginemis na mga nasa gobyerno. At etong si Marcos Jr. na presidente na kasabwat sa lahat ng mga iligalidad sa Pilipinas, that's a 1.8 billion, naging 1.4, naging 1.2, na walang ginawa.
Okay? Itong nakaraang hearing, actually, walang nangyari kasi executive session. Protektado itong driver na nahuli daw nila. Pero yung pala may mga kaso dito sa Amerika na charge ng pang chuchuk-chak. You know that already. Walang pangalan sa kanyang mugshot, binlared nila. So, katunayan na talagang protektado ni Marcos Jr. kasi nga mga palangga, kasabwat nila. Okay? Kasabwat nila ang mga polboronic. Balikan natin, kasabwat nila, ayan, kasabwat ni Lisa ang smuggler. O yan, na pinangalanan sa Kongreso na ayaw ipatawag si Michael Ma, inappoint na Special Envoy to China. Ayan, kasabwat nila. Kasabwat ni Lisa, ni Carte Jr., ayan si Sayarot na nahuli ng pulburon kasama sa New York. Ayan, di ba? Paulit-ulit, ang dami kasabwat. Kasabwat, pinalaya. Ito, pinalaya ang Indian National. Be amazed at how Komersyal. this powerful can be. Okay, continue. Yan ang bonggang-bonggang papasarbog. You know, inarbor yan ni Mel Robles at ni Lisa Araneta Marcos. So, yung gobyerno nyo ay isang mafia at sindikato. And now, mga kababayan, alam ko excited na kayo. Alright? Breaking news. Okay? Confidential informant, kilala na. Tanungin nyo ako, yes, kilala ko na siya. Pero, eto ang description. Magi-guessing game muna tayo. Alright? Magi-guessing game muna tayo ng bonggang-bongga. Here we go. Okay. Ayon ito sa ating mga juting jahas. Okay, mga juting jahas. Actually, ang ating maputing ahas dito, mga pwedeng from PIDEA, from PNP, from AFP. Okay? Ito yung operation na gaganapin sana sa Rockwell, Makati, mga palangga. Ha? Ayan ha. Uulitin ko sa inyo. Hindi lang isang tao o isang informante, okay, ang pinanggalingan ng impormasyon. Yung informante, di ba? Hindi lang isa, dalawa, o maybe more than that. Okay? Higit pa sa dalawa. Yun ang nakarating sa atin na kung gagawin lamang ang thorough investigation tomorrow, together with the other senators, not only Bato as a chairman, kaya nga dapat yung mga hinayupak na members of that committee nandoon din. Unang clue. Okay? Ang informante na dapat maipatawag at buhay pa. Kakagugugel ko lang, buhay na buhay sila. My God. Ito ay anak-anakan ni Maricel. Okay? Diba, ang tawag sa condominium, sa Rockwell sa kanya, inay, diba, ang tawag sa kanya showbiz, ay inay. First clue, dalawa lang muna bibigay ko sa inyo. First clue, ang informante ng PIDEA na nandiyan sa record na ayaw ilabas ni Lasso, may nilunok niya, o you know, tinago niya, or whatever, kung anong ginawa nila dyan, kasi nandoon daw yan eh, nandiyan. Ayaw nila ilabas, kaya, lalaki o babae. Actually, babae at lalaki. Sabi ni Luisa, lalaki at babae. Amo na, first clue. Anak-anakan, okay, ito ni Inay, okay, ni Maria. At, second clue, okay, first clue, second clue. Ito, same person, we're talking about same person. You comment, at baka maaring, basahin natin. Nagtatrabaho siya sa isang gun store sa Araneta Avenue sa Quezon City. Naalala ko, I worked in Araneta Avenue when I was young. Hindi ko alam. Ang naalala ko lang kasi na gun store dyan, yung True Weight. Naku, mukhang may nakakahula na mga hitan. Putang eh. Oh my God! Okay. So, nagtatrabaho sa isang gun store sa Araneta Avenue na naging asset ng dating PIDEA agent na si Jojo Paner.
Ngayon, kung narinig ako si Senator Bato, baka pwede mong isomon si Jojo Paner. Okay? Na natin, mga palangga. Nakakaloka itong ating mga impormasyon. Hindi ko kinikerry. At mukhang yung informante, mukhang okay naman siya. Mukhang okay naman siya. Alright? Okay, tignan natin dito. Sino? Nakahula na ba mga palangging? Okay. Ako nang hula. Okay. Ayan, naka-title na. Marilyn Soriano. Nanay ang tawag kay Maricel Soriano. Ganon. Alright, yan mga kaibigan ng pahula ni Maharlika. Na talaga namang bala na kayo. Ha? Kasi nga, itong confidential information, kilala na ni Maharlika. Walang iba kundi si Marilyn Soriano. Anak-anakan ni Maricel Soriano. Ganon. Ganyan. Okay, mga kaibigan. Kung gusto nyo mapanood ng full na full itong banat ni Maharlika, ay panurin lang ang kanyang original channel. Dahil nireaction lang natin sila, o siya, na yan nga ay binanatan pa rin niya. Okay? Or binabanatan pa rin niya si BBM, na talaga namang ayon sa kanya, ang paniniwala niya ay si BBM daw ay ganun. Okay? Alright. Hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.